mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Oh, Jimwa? Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyong lahat. Happy Sunday to everyone! Diba? Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Kung ayaw yung may stroke, galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Diba? Charito. But anyway mga buweks, kamusta naman kayo? Na-miss ko kayo. Grabe, pasensya na. Sobrang busy ang aking beauty ngayon, diba? August na, my goodness. Ang bilis ng panahon, kaya naman talagang feel na natin ang pageant season, diba? But anyway, ano nga ba yung chika natin ngayong araw na ito? Hindi ko rin alam. Charita! So, ayun na nga, no, ibuga na natin to. Huwag na tayo magpachumpik-chumpik pa, diba? Para hindi naman mangarag ang ating ganda, diba? Charito, But anyway, eto na. Nasaan na ba yun? Okay, congratulations muna. Singit ko lang to sa aking talaga namang, ay nako, kaibigan. Ayan, no? Ang sabi niya, namaste. Itong si Kaylin Trajano ng Universal Woman Arabia na talaga namang laban na laban at ayaw magpakabog. Talaga namang she's ready to clinch the crown of Universal Woman. Ito ngayong taong ito, no? Sa India, sa Jaipur, India. O, di ba talaga namang ganda-ganda, babaihan. Binigyan ko na siya ng, ng mga amazing, beautiful, wonderful advices, di ba, sa kanyang paglaban. Ayan, ang tagal naming magkausap kagabi. In fairness naman, kaya lang nakatulog na siya. Ang dami kong mga binigay sa kanya mga tips and good luck sa laban niya, and of course sa ating kandidata rin na si Jasmine Omay, no. Good luck din sa kanya, napakaganda rin. And of course, dapat meron siya ngayong araw na ito, actually 8 a.m. yan. Kaninang umaga, meron siyang send-off interview, etong si Kaylin Trajano. Well, actually, nasabihan na nila ako nung parang few months ago nasabihan nila ako na gusto nila mag-attend ako ng kanyang media event, no? Hindi nila alam, hindi nila alam nung team niya, ng kanyang national director, na taga-Australia ako. So, ayun. But anyway, hindi nga ako na-attend kanina, no? Kasi nandito ako. But anyway, dapat tatawag ako dyan kanina. Tatawagan ko siya. And then, parang yung questions ko, eto na yung naka-ready na. Ayan. O, diba? Kaya lang hindi natuloy. Kasi masyadong busy ang lola nyo. Hindi na nasagot ang phone. Dapat tatawagan ko siya. Dapat ipapatanong yan sa mga ibang nandun, sa mga media nandun. Kaya lang syempre, ayoko namang makisingit, mga buweks. Nakakahiya naman, makikisuyo ka pa sa ibang mga media doon. Sila na nga lang, syempre. Kumbaga, pag bibigyan sila ng pagkakataong magtanong, parang ilang lang yun, minuto, sisingit pa ako, di ba? So, parang we decided na tatawagan ko siya, and then, doon sa video call, tatanungin ko siya, kaya lang hindi niya na nasagot ang kanyang phone. Masyado na siyang busy. So, ayun, alam niyo naman itong lola niyo, no? Pag humawak ng mikropono, talaga namang bumubula ang bunganga. But I'm very, very happy kay Kaylin Trajano. Sana talaga, no, for the very first time, kung siya makakasungkit ng corona, ay talaga naman panigurado na hindi mapapahiya ang organization, di ba, sa kanya. Kasi she has this ability, not only beauty, pati ang kanyang bunganga, di ba? Ayan, alam na alam niya kung paano i-promote ang organization at yan ang pinakamahalaga sa isang reyna na nakokoronahan sa beauty pageants, di ba? Hindi lang dapat ganda, dapat meron ding brain, di ba? Kasi it's very important on how you going to promote the organization. Not only sa India, not only sa Philippines,
but worldwide. Diba? So good luck sa ating Reyna. Ang sabi ko nga sa kanya, pagbutihin mo yan. Kasi kahit na anong mangyari, galing ka pa rin sa pageant country or sa powerhouse country sa mundo ng pageantry sa Asia. Diba? Manalo man yan sa sa Universal Woman na representing Arabia. Of course, meron din tayong victory sa Philippines because siya ay Filipina Queen din. Diba? Ang ganda-ganda nito. I'm rooting for her, in fairness naman, to be honest. Talagang matagal ko nang inaabangan ito sa Miss Universe of Philippines, Pampanga pa lang. Pero ngayon, ay tuloy-tuloy ang tagumpay ng ating Reyna at good luck sa kanyang journey dyan, no? Sabi ko nga, i-enjoy niya lang, di ba? So, good luck sa iyo, Queen Kaylin Trajano. Ayan, Universal Woman, Arabia. O, do you want that, right? But anyway, ito naman. Nakakaloka naman ito mga buweks, no? Nakakaloka na nakakatuwa. Etong si Miss Universe Puerto Rico 2024 na si Jennifer Cullen gives birth to fourth child. O diba? Kung hindi nyo po nakakalimutan, isa siya sa mga kandidata sa Miss Universe last year na nakalaban ni Chelsea Manalo. Ayan, no? Meron na siyang anak nung lumaban siya nung Miss Universe last year. Isa siya sa mga mothers na nag-represent sa sa Miss Universe last year mga buweks. So ngayon nga eto nagbigay na naman siya. Hindi nagbigay paano ba sabihin to? She gave birth na naman o diwa sa kanyang pang-apat na anak. Dito sa kanyang napakagwapong boyfriend o diwa. Ang ganda-ganda niya pa rin ngayon in fairness Ang sabi dito, the amazing Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Cullen, has given birth to her fourth child, a son with boyfriend. Ayan, ang pangalan ng kanyang boyfriend ay si Jonah Lopez. The little one was born on August 1. So, parang few days ago lang. Ay, anong date na ba ngayon? Ano na pala ngayon? Nakalimutan ko yung date ngayon. Ano na ba ngayon? Wait lang. 2 na pala ngayon, August 2 na ba? Kung di ako nagkakamali. So, that was yesterday, if I'm not mistaken. 3 weeks early from the August 22 due date. Ayan. This marks the very first a Miss Universe National Queen has given birth during her reign following the rule change made back in 2022. O, diba? Kasi nga nagkaroon na ng mga inclusion. Prior to which mothers and pregnant women were not allowed to participate in Miss Universe. Diba? Dati yan kay Donald Trump. Diba? So, Jennifer is expected to crown her successor this upcoming August 14. However, it's unknown whether she will be able to. Siguro kaya niya naman. Kaya niya naman siguro yan. Ay, wait lang. August 14, so kapapanganak niya pa lang. Well, it will be another history kung siya magpapasa ng corona, no? Pero syempre, mahina pa yan. We'll see, no? We'll see. Pero parang hindi naman imposible kasi na yan pang-apat niya na So, I'm pretty sure she knows how to handle the pressure. Oh, diba? Naka-apat Diba? Well, anyway, congratulations dito kay Miss Universe Puerto Rico 2024. I'm very happy for her. And she's still beautiful and glowy, di ba? Anyway, dito naman tayo mga buweks. Nakakaloka naman ito. Ito na nga ang front runner ng ng Indonesia. Nakakaloka ito, no? Sa Miss Universe Indonesia 2025, itong si Sanli Liu. Ayan, no? Road to Miss Universe Indonesia 2025. Ay talaga naman maganda ito mga buweks. Ang sabi ko nga may kausap akong isang pageant page. Ang sabi ko, she's gorgeous. Para siyang may hawig siya kay Ketchut. O diwa, may hawig siya kay Ketchut na mas maganda ito. Mas maganda siya kay Ketchut at saka mas may class ang dating. Diwa, in fairness naman. Pero syempre, titignan pa rin natin yan sa InMotion. Baka naman mamaya sa picture lang ito maganda. Dahil sa mga AI photo. Pero, oh my gosh. After I've seen her, I said, oh my God, parang she'll be the Miss Universe Indonesia 2025. I like her beauty, her skin tone. My God, yung kanyang body. At syempre, yung kanyang
communication skills, hindi pa natin nakikita yan. Aabangan pa natin yan, mga buwan, di ba? Pero panigurado ako, ito talaga, frontrunner talaga itong si Sanli Liu. Ang hindi ko lang nagugustuhan, well, gustong-gusto siya ng mga Indonesia, no? They love her. They love her to win, di ba? The crown for this year's Miss Universe Indonesia 2025. Kaya nga lang, ang medyo hindi ko nagugustuhan, yung mga bugahan, mga Indodilulo na ito na daw ang magpapataob kay Atisa Manalo. Nakakaloka ito. Kung sakali bang manalo ito ng Miss Universe Indonesia ngayong taon, mga buweks, sa tingin nyo ba, kaya nitong ibalibag si Atisa Manalo? Katulad ng mga sinasabi ng mga Indodilulo, di ba? Ako naman, panigurado ko, itong mangangabog talaga ito sa Miss Universe ngayong taon sa Thailand. Kung ito makakoronahan sa Indonesia. Pero syempre, titignan pa rin natin, syempre nandyan tayo sa Miss Universe, titignan natin kung ano yung kaya niyang i-offer, di ba? Baka mamaya siya yung ibalibag ni Atisa Manalo. Yarito. Kasi nga ito na naman ang mga Indo, nag-aano na naman. Nagpipredict-predict na naman, nakakaloka ito. But anyway, good luck dito kay Sanli Liu. I like her. I love her beauty, to be honest. Nagaganda na ako sa kanya. But anyway, sa tingin nyo nga ba, kaya niya nga bang ibalibag sa Atisa Manalo? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin yung inyong mga hinaing, di ba? Anyway, ito naman mga boys, nakakaloka naman ito. Katulad nga nung vlog natin noong nakarang araw dito kay Peach Votay. Ayan na tumalak sa kanyang social media habang lumalaban sa Miss Universe Cambodia. O diwa? Parang nakalimutan yata ni Peach Votay ang kanyang pinanggalingan sa kanyang Miss Grand International 2022. Ayan, stint, no? Nung kabatch niya sino bang kabatch niya? Si Roberta Tamundong, ayun. Sa Bogor, Indonesia, ayan. Ito na, nakakaloka na. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa huli nating vlog, mga buweks, no? Baka mamaya, balikan siya, di ba? Ng organization kasi talagang malalaman ang kanyang mga binitawang salita sa kanyang social media account sa Instagram. Nakakaloka, no? Talagang dinikdik niya ang sinasabi niya pa doon, old man, ganito ganyan, parang kinokondemn niya. Hindi parang kinokondemn niya talaga itong si Papa Nawat. Di ba si Papa Nawat ang nagkorona sa kanya ng Miss Grand International 2022, fifth runner-up, di ba? Kung natatandaan nyo mga buweks. At saka isa pa, syempre si Papa Nawat na rin ay talagang executive na part ng Miss Universe organization. Lumalaban pa siya ng Miss Universe Cambodia, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, baka yung ginawa niya, hindi maging maganda para sa kanya, baka makasama sa kanya, di ba? Tapos ngayon, sinabi ko pa dun sa isang vlog ko na hindi ako sure kung continuous pa yung paglaban niya sa Miss Universe Cambodia, di ba? Baka mamaya wala, na siya, ma-disqualified na siya, no? Or wala na talaga, hindi na matuloy yung Miss Universe Cambodia sa Miss Universe ngayong taon. Kasi nga parang, na yan, doble-doble na nung last year sa Miss Grand International, di ba? Kumbaga nagkaroon yung yung organization ng Miss Grand International sa Cambodia. Since si Papa Nawat nga ay nasa Miss Universe na din ngayon, naku baka mamaya lalong sumama din ang loob ng mga Cambodians dito sa organization ng Miss Grand International pati ng Miss Universe. Kasi nga, ayan, si Papa Nawat ang nandyan sa dalawang bigating pageants na yan, di ba? Isinuka nga ng Cambodia ang Miss Grand International. Ganun din ang Miss Grand International. Isinuka din ng bonggang-bongga ang Miss Grand Cambodia, di ba? Lalo na ngayon nangyayari between sa Cambodia at sa Thailand, di ba? Na nagsisisihan kung sino yung naunang nanggulo, ganyan, no? So, hindi natin alam, we don't have any exact proof, no? Or hindi natin na-witness kung ano ba talaga yung nangyari, kung sino ba talaga yung nauna. Kasi ang sinasabi ng Cambodia, katulad nga ng sinasabi ni Peach Votay, na nauna daw ang Thailand. Ayan. Tapos sinasabi naman ng mga Thai na ang Cambodia daw ang nauna sa gulo. Ayan, sana magkaroon na lang ng peace and harmony between these two countries, di ba? But anyway, eto na nga, nag-release agad-agad si Papa Nawat. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, hintayin natin ang i-release ng Miss Grand International Organization at si Papa Nawat. At ito na nga ang ibinuga sa social media kasi alam naman natin si Papa Nawat pag may mga ganyang di ba? Hindi yan nagpapakabog, hindi yan papalagpasin, di ba? Ito na.
Ang sabi dito, Miss Grand International Organization has been released. Miss Kemer, ayan, announcement from Miss Grand International resignation. Ayan, Peachy was removed from the fifth runner-up. O, na-dethrone na, nakakaloka ito. Ang sabi dito, delete any photo or clip from your social media within 2 days. Nakakaloka, 2 araw lang mga buweks. That has a grand logo or any position. Otherwise, you will be charged for loyalties. Ay, nakakaloka. Ang bigat niyan. Miss Grand International 2022. Miss Grand International Organization has revoked all her titles and related rights of Miss Peach Vote. Ayan, Sarah Vodi. Fifth runner-up, Miss Grand International 2022 due to gross violation of organizational ethics, including spreading false and defamatory statements effective immediately. Ay, nakakaloka ito, mga buweks! Ano ba yan? Ito ang official announcement. Termination of his status and rights of Peach Vote Saravudi. Ayan. Miss Grand International Organization hereby officially announces that effective immediately Miss Peach Vote, formerly the fifth runner-up of Miss Grand International 2022, is no longer entitled, ayan, to hold or claim any status, rights of affiliation or affiliation related to the said title in any form or capacity. Ayan, Miss Grand International pa lang yan, mga buweks, ha? Paano na sa Miss Universe Cambodia ngayon? Diba? Nakakaloka. The decision has been made due to a serious violation of the organization's code of ethics. Miss Vote has disseminated false information and made defamatory public statements against the organization, which have caused significant harm to the reputation, image, and credibility of Miss Grand International. The organization considers this conduct unacceptable and is exercising its right to revoke her title without prior notice. Ay, grabe, ang bigat. Following the issuance of this announcement, Miss Vote is strictly prohibited from making any reference, direct or indirect, ayan, to her former title or association with Miss Grand International. She is also required to remove all related content, including but not limited to photographs, ay antaray, videos or any media featuring the crown, sash, logo, or any official symbols of the organization, as well as content featuring appearances alongside other affiliated artists or title holders. This must be completed across all social media platforms within 2 days from the date of this notice. Nakakaloka. Failure to comply within the specified time frame will result in the enforcement of intellectual property rights, including royalty charges for unauthorized usage, and the organization reserves the right to pursue legal action without further notice. This announcement is issued for public acknowledgement and shall take effect immediately. Nakakaloka ito, mga buweks. Ayan na nga ba yung sinasabi ko, hindi ako natutuwa sa mga pangyayaring ito, no? Of course, naaawa rin ako kay Peach Vote. Siyempre, bilang isang mamamayan ng isang bansa, pinoprotektahan niya rin ang kanyang country, di ba? And of course, kay Papa Nawat naman, syempre, hindi lang yung country niya yung pinoprotektahan niya. He's also protecting his brand and the organization. Kasi nga, syempre, the Miss Grand International Organization is huge now, di ba? So, he has the rights to protect his own organization, di ba? His own brand. Kasi syempre, ang laki ng kanyang pinuhunan na dyan, di ba? At saka kilala, ang dami ng mga chika-chika, mga negative dito sa sa organization, tapos nakadagdag pa ito. So, hindi maganda. Pero ayun na nga, mas maganda sana kung yung ginawa ni Peach Vote na parang,
she was asking na lang for peace, ganyan-ganyan. Hindi na lang sana nagkaroon ng mga sisihan-sisihan, mga ganyan-ganyan. Kasi ano siya, public figure siya and she's one of the queens, 'di ba? So mas maganda sana kung naging ano na lang siya, naging neutral. Pero hindi rin naman natin kasi siya masisi sa kanya mga binuga kasi that's how Cambodians loves their country and culture, 'di ba? And heritage. So I don't know, sana matapos na itong issue na ito kasi ang dami nang nadadamay, ang dami nang namatay. Um, Hindi maganda 'no, nag-iisa na nga lang ang kanilang corona sa ano, sa Miss Grand International na itinuring nilang parang kanilang Miss Universe talaga na talagang nag-aano sila diyan, nagbubuhos ng pera para sa mga voting. So, nasayang lang, 'di ba? Nakakaloka. Sana matapos na ito magkaroon na ng ano, ng peace, ganyan 'no, respect and unity sa dalawang bansang ito 'no. Hindi tayo natutuwa at hindi maganda yung ganitong nangyayari 'no. Sana maayos ang Cambodia and Thailand and love, 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 'di ba? But anyway mga buweks, ano masasabi niyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahin. Bye for now mga buweks and I love you all. Bye! See ya!